Komplikado ang biyahe sa Batangas Port dahil sa bagyong Opong kaya halos 600 pasahero ang stranded. At ang ilang taga-Agoncillo, Batangas naman pilit na isinalba ang kanilang kabuhayan habang kalaban ang malalakas na alon. Saksi si Oscar Oida. Nagkukumahog sa pagsalba ng kanilang kabuhayan ang mga taga-barangay Subic, Ilaya ng abutan ko kanina. Sinuong nila ang malalakas na hangin at nangangalit na mga alon na bumayo sa Agoncillo, Batangas. Kung tutuusin, maagang inilikas ang mga taga rito, pero may mga di napigilang magpaiwan. Inaayos po nila yung mga paraw po doon na may laman na tilapia. Dahil yung iba nga po nadala na dito sa tabi, yung iba nadala na ho ng alon. Parang nilalagyan pa ho lalo nila ng pampatibay. Mulaan nila na magka-landslide sa lugar dahil sa bagyong Christine noong 2024 ay naging bahain na ang lugar. Kung tutuusin, may nasimula na umunong flood control project sa lugar pero naudlot kamakailan. Hindi nga kasi nga yung contractor nung area na yon ay sa Diskaya family din kaya na-revoke na yung license nila na ano na yung kontrata. So napatigil yung project. Problema rin ang baha sa barangay Bilibinwang sa Agoncillo, kaya gumamit na ng backhoe sa paglilikas. Habang sa Lemery, Batangas, binaha ang main highway dahil sa ulan bandang umaga na humupa rin kinahapunan. Pero hindi humupa ang epekto sa mga biyahero. Si Mang Jerry Pereda, mangiyak-ngiyak nang makausap ko sa Batangas Passenger Terminal dahil Miyerkules pa stranded dito. Sa gitna ito ng pagluluksa para sa yumaong kapatid na nakaburol sa kanilang probinsya sa Oriental Mindoro. Medyo naiinip po kasi gusto ko na rin makarating sa amin gawa ng patay yung kapatid ko. Tsaka yung anak ko ngayon nasa ospital kaya gusto ko na makarating. Isa lang si Mang Jerry sa halos 600 stranded sa Batangas Port. Marami sa kanila ang sa mga upuan na ng terminal na tutulog. May pakain naman ang Batangas Port at DSWD at marami ring stalls na makakainan. May charging stations din pero sadyaan nilang nakakabagot. So maaring dito sa lupa, sa atin dito, maayos ang panahon. Pero pagdating nila sa gitna ng karagatan, doon minsan nagkakaroon ng malaking dala ng hangin at ulan. So maaring hindi natin pwedeng i-compromise ang safety ng mga pasahero. Magdala po sila ng maraming pasensya at matatapos din po ito. Bukod sa mga stranded na pasahero, nasa 110 ding sasakyang dapat mabiyahe ang natenga dito sa Batangas Port. Sa probinsya ng Laguna, umapaw na sa kalsada ang tubig ng Laguna de Bay sa bayan ng Kabuyaw. Sa bayan naman ng Bae, pumasok na rin sa mga kalsada at bahay ang tubig lawa. Gutter deep naman ang baha sa boundary ng Las Piñas at Bacoor, Cavite, bunsod ng malakas na ulan. Buti na lang at agad tumigil ang ulan kaya hindi na binaha ang Zapote Road na kadalasang binabaha tuwing may bagyo o masamang panahon. Nagbabantay rin ang mga tauhan ng Barangay Longo sa Bacoor. Kagabi pa lang, pinuntahan na ang mga lugar na nasa tabing dagat. Kanina, nag-ikot muli sila sa coastal area. Habang wala pa po ang bagyo ay magsilikas at magtungo na po tayo sa pinakamalapit na evacuation centers. Sinabi na po namin sa kanila yan na huwag nyo nang antayin na andyan na tapos siyempre pare-pareho tayong mahihirapan at nandyan naman po mayroon naman po tayong pwedeng pag-stayan. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.